Nakatutok si John Consulta. Hindi napigil ng ulan ng mga tagahanga nang yumaong si Fernando Poe Jr. na dumalo sa ika-69 na kaarawan ni The King. Pinangunahan ng may bahay ni FPJ na si Susan Roses at ilang manalapit na kaibigan ang tatlo magkakasunod na misa na iginawad para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. May mga nanggaling pa ng Baguio at Nueva Ecija na bumiyahe pa kagabi para lang makadalo. Hindi rin pinalampas ng ilang kasamahan ni FPJ sa pelikula ang araw na ito. Miski doon man lang, yung sakripisyo, mabayaran ko lahat yung mga utang na loob ko sa kanya dahil mabuting tao. Siyempre, natutuwa naman ako na maraming nakaalala kay FPJ. Ang pagsusukli dyan, sa tingin ko, hindi namin matutumbasan talaga ng maski na ano, kundi lamang ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng alaala ni FPJ. Matapos ang misa, nag-alay ng bulaklak, lobo at kandila ang mga kaanak ni FPJ. Meron pa mga drawing mula sa kanyang mga apo at espesyal na regalo na mula sa kanyang mga taga-suporta. Kinanta din nila si FPJ para sa kanyang kaarawan. Dumiretso ang pamilya sa Tayuman, Maynila para magpakain sa mga matatanda at batang inabandona. Namigay din ang pamilya ng makukulay na cupcake na may nakasulat na pagbati para kay The King. Ayon kay Susan Roses, maliban sa paggunita sa kaarawan ni FPJ, nais nilang ialay ang misa para sa mga biktima ng kaguluhan sa Mindanao. Ayoko nang idagdag pa para gatungan kung anong napakainit na ng mga issues. Let us pray for our brothers and sisters, especially the Muslims and the Christians in Mindanao. Hindi naman nagpahuli ang mga kaanak ni FPJ sa paggunita sa kanyang kaarawan sa kanyang hometown sa San Carlos, Pangasinan kung saan lumaki si FPJ. Kanya-kanya sila ng labas ng memorabilia ni The King para ipakitang buhay pa ang hari ng pelikulang Pilipino sa kanilang isip at sa kanilang puso. Parang buhay pa siya. Talagang mahal na mahal dito sa barangay ko yung giling si PG. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras.